Nandito ako sa Medellin sa Comuna 13. Ngayon, ito ay isang napakaturistikong lugar. Dito ay talagang hindi ka makadaan. Pero 20 taon na ang nakalipas. Dito ay naganap ang mga talagang madugong bagay. Dito sa magandang pader na ito, may mga bakas ng bala. Ito ay mga totoong bakas ng bala. Noon, sa isang araw dito, mahigit 100 ang napatay. Nahuhukay ang mga bangkay. Sa mahabang panahon, hindi kontrolado ng autoridad, kundi ng kartel at bandido. Ngayon, kontrolado na ito ng mga turista. Ang Medellin ay isa sa malalaking sikat na lungsod sa Colombia. Si Pablo Escobar ay nagtatayo ng kanyang imperyo dito at araw-araw namamatay ang tao. Ngayon, dito ay nakatira ang mga modernong at progresibong Colombian. Sa kalye, may grupo ng magagandang babae at walang tigil na nagkakasayahan ng kabataan. At ang dayuhan ay nagugulat sa murang presyo ng kasiyahan, legal man o hindi. Maaari silang mag-imbita sa isang party anumang araw. Sa bawat lungsod, may kalye na puno ng babae. Ang mga kasiyahan sa Colombia ay madalas na nakaugnay sa panganib. Dito may mga tao ring pinapatay. Sa ikatlong araw sa Colombia, may nagtatangkang magnakaw sa akin. May nananakaw. At pinapatay sa ibang lugar, maayos ang damit, nasa espesyal na lugar ka. Malaki ang posibilidad na magkaproblema. Para magbago, ang lungsod, Medellin, ay nagkaroon ng labanan sa mga autoridad at drug lord. Ang mga helicopter ay dumarating ng ganitong oras, 5 a.m. Kaya ano ang nangyayari mula roon? Nasguard, pulis o busi, lahat mga tangke ng batalyon. Gayunpaman ang mga kamag-anak ni Escobar ay patuloy na naninirahan dito ang Bunch at nakilala ko ang kanyang pamangkin. Ikaw ay isang numero ng armas nga kamag-anak ng mga Escobar. Sa kabila ng mga banta na dala ng pang-araw-araw na buhay sa Colombia, may masisiyang pamilyang Europeo na lumilipat. Dito may iba't ibang uri ng ipinagbabawal na substansya. May paaralan, pribadong paaralan at... Ang Colombia ating bansa, Medellin ang... Ito magiging episode tungkol sa Party City ng Colombia, nakakabaliw na Medellin. Kaya mag-subscribe ka sa YouTube at Instagram, makinig tayo ng rap para sa swerte at tara na. La verdad que no soy un purgatorio, la verdad que soy un muchacho terrenal, pero soy un hijo Cristo en el cielo y en la tierra, como que fin de la guerra, bendiciones que se acaben todas las guerras. Sa mga domestic flights sa Colombia, sobrang chill ng lahat. Kaya sa security check, hindi pa nga kinuha sa akin ang bote ng tubig na nakabakat lang sa bulsa ng backpack ko. Sasakay ng 30 min. Kung sasakyan, aabuti ng kalahating araw sa mga bundok. Ang bus mula sa paliparan ay may Colombian kalokohan. Nakasulat 4 pesos ang pamasahe, 20,000 pesos ang singil, presyo kasama atraksyon. Isang tunnel habang 7 kilometro, sinalubong ng mga sundalo kasama ang mga animator. Hindi ko napansin kung may puti silang bagay sa ilong, pero kakaibang palabas. Dagdag pa doon ay isang eksaktong iyon ipinakita sa serye ni Pablo. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo, la luz. Ang bundok ay lumikha ng magandang klima sa Medellin. Tingnan mo, 24 degrees lang dito, habang sa tabi ng baybayin ay halos 40 na. Sa dulo, nagbebenta ng kape at sigarilyo, at ang mga tamad na taxi driver ay nag-aaligid sa kanilang mga sasakyan. Hindi lahat ng nakaalis ng ilang kilometro at nakarating sa isang maingay na lugar. Puro kabataan, mga grupo ng aktibong tao sa paligid. Eta Akmal, nakatira siya sa Colombia sa loob ng isang taon at alam niya halos lahat dito. Siya ay nagmula sa Uzbekistan, labis na nakakalito sa mga Colombian.
Kamakailan ako sa Futuma may mga gubat. Maraming tao di magaling sa heograpiya. Isang barber tinanong sa akin, saan ka galing? Galing ako sa Russia. Tinanong niya, ethnically, saan ka? Galing ako sa Uzbekistan. Sabi niya, alam ko kung nasaan yon. Parang nahulog na ako mula sa upuan doon. I was like, come on, alam mo ba kung saan ito? Parang siya, yeah, nasa Asian part. Sabi ko, tama, ito ang kaalaman. Sa tingin ko, sabi niya, kaya nandyan talaga ang Bangladesh at nandyan ang Sri Lanka. Таиланд? То есть не по Бангладеш, а Шри-Ланкой, во-первых, рядом. Я такой, да, мы там рядом. Tulad ng marami, si Akmal ay napadpad sa Colombia nang hindi inaasahan pero nahulog siya sa bansa at nagtagal dito. Naglakbay ako sa Latin America. Una ako ay nasa Peru, sa Costa Rica, Mexico. Nagpasya akong makarating sa Colombia. Nandito ako sa Bogota at pumasok sa barber. Tinanong ako ng barber, saan ka pupunta pagkatapos nito? Sabi ko, malamang sa Cartagena, Santa Marta. Sabi niya, pumunta ka sa Medellin. Kailangan mong pumunta sa Medellin. Bakit sa Medellin? Ito ay magandang lungsod, trendy sa buong Colombia. Hindi, wala akong alam tungkol sa Medellin. Sabi niya, kaya't magpunta ka kahit sa loob ng ilang araw. Kaya narito na ako. Sa sandaling yon, si Akmal ay nawalan pa ng pera. Tinawagan ako ng kumpanya ko sa Moscow, sabi nila, pare, may mga bagong pangyayari. Hindi na kami makakapagpatuloy na magtrabaho ng magkasama. Naisip ko ang saya na natili ako sa Medellin, isang lungsod na hindi ko alam, walang trabaho, walang anuman. Si Akmal ay isang linguistikong coach at tumutulong sa mga tao na matutunan ang mga banyagang wika. Siya ay alam ang 6 na wika at humahanga sa mga babaeng taga-Colombia kung saan siya nag-aaral ng Espanyol. Gaano ka nakatagal dito? Nakatira ako sa hilagang bahagi ng lungsod. Isang lugar na kilala sa kanyang malamig na klima at tahimik na kapaligiran. Sa totoo lang, medyo natatakot ей ako. нравятся вообще иностранцы, типа, она бы, типа, могла встречаться с иностранцами? Bahay at kaibigan. Sinasabi nila na may mga kakaibang pangyayari na nagaganap dito, lalo na tuwing gabi. Ang mga... Ito, okay lang kung nagplano ka pero wala siya. Kung nakakuha ka ng numero ng telepono, malamang ilalagay mo ito pero hindi ito ibig sabihin. Kasi dito, maaari silang sumagot at sasagot sila pagkatapos ng linggo. O okay lang kung nagplano ka ng date at hindi dumating ang babae, hindi ito nakakabahala. Здесь нет такого понимания, как ответственность. Talagang odd ang atmosfera ng pag-ibig dito at lahat ay nag-aakbayan. Habang sinusubukan naming hanapin ang daan, si Akmal ay nakakahanap makipagsulyap sa pulis. Babae siya. Oo, dito. May karanasan ako sa madaling salita. Gusto kong makilala ang isang babae. Nasa porn siya, kaya naman. Pero talagang kakit-akit pa rin. At naisip ko, naku, paano ko ito gagawin? Meron akong libro ni Pablo Neruda. Sabi ko, alam ko hindi kayo sanay makipagkilala dito. Pero tingnan mo, may dala akong libro, babasahin ko sa iyo ngayon. Sa katunayan, hindi niya ako inaresto, kaya okay na rin. Iniwan niya sa akin ang kanyang WhatsApp, pero hindi siya nag-message dahil umalis ako. Mas marami nang makikita mula sa cable car. Sa ilalim ng mga paa ay walang katapusang mga slum. Palaging may mga lokal na pulis na nag-iinspeksyon ng mga tao sa paligid at sa mga pader nakadrawing ang lahat ng posibleng i-drawing. Brazil, Russia, Tolandia. Ang slum sa Colombia ay tinatawag na lugar. Kadalasan, nakalagay sila sa mga dalisdis ng bundok, tulad ng bundok na pinuntahan namin. Sa ilalim ng paa, may manok na naglalakad. Ang magulong bahay ay umaabot sa langit. Itong daan na may mga hakbang ay umaakyat pa ng mas mataas. Hindi ka makakapunta roon gamit ang sasakyan. Dito mismo, sa mismong bato, may ginawa silang lugar para sa pagtatayo ng isang bagong kubo o maliit na silid. Tingnan mo, paano namumuhay ang lalaking ito. Sa bubong ng bahay, nagtayo siya ng sarili niyang maliit na bahay at isang bakuran. Ngunit kung nahihiya tayo sa ganitong buhay, dito naman, mas mahirap ang kalagayan, mas masaya ang mga tao. Ang mga batang ito may ginagawa ilegal at tinakpan ng mga mukha, pero ang mga babae ay masayahin at palakaibigan. Nagsimula ang usapan sa isang talagang hindi komportable na sitwasyon. Okay. Dito kailangan naming makalusot sa isang grupo ng malalaking aso. Nagkunwari akong, hindi ako natatakot. Anong nangyayari? Nakikita mo, may isang tao roon na hindi nagustuhan. Mas mataas, mas delikado.
Mas malaki ang panganib na makaharap ng panganib. Kumbaga, kailangan mong alamin kung saan ka pupunta, anong oras ng araw, at sino ang makakasalamuha mo. Ibig sabihin, kung maganda ang suot mo at nasa isang espesyal na lugar ka, mataas ang posibilidad na makatagpo ka ng problema as lahat ay gustong ipakita ang kanilang sarili sa kamera. Tumayo na tayo at umalis. Anong porsyento ng tao sa Medellin ang nakatira sa ganitong lugar, sa mataas na gusali? Sa tingin ko karamihan. Malamang kung pag-uusapan ng mga porsyento, higit sa 50%. Sa tingin ko. Ну, внешне реально весь город как будто покрыт этими фавелами. Да. Isang kakaibang bagay kung sa mga nayon at hindi magandang lugar dito ay kadalasang mga pensyonado at mga lasenggo ang nakatira. Sa mga slum ng Colombia, hindi ganun. At sa mga kalye ay maraming kabataan at napakagandang mga babae. Ganito ang nangyayari sa pick-up. Mga lokal na kabataan di marunong lumapit sa kapwa. Sa atin dayuhan, hindi tayo pinapabayaan ng babae. Я весь день красилась, и тут вот заметили. Anong sinisigaw nila? Gusto naming ipakita ang isang bagay. Kung ikukumpara sa ibang mga Latin American na babae, parang nakakatawa, yo? Pero sa Mexico, sa 3 lungsod, Costa Rica at Peru, ang pinakamagagandang babae ay tiyak na nandito sa Colombia. Nandito sila sa isang masamang lugar, pero nauunawaan nila na kailangan nilang maging maganda para makaalis dito. Tinitingnan nila kami na parang tiket papunta sa mas magandang lugar. At hindi, may mga sukdulan dito. Dito, tinitingnan ang mga dayuhan para makaalis kasama sila. Kabaligtaran, iniiwasan sila dahil may mga tao talagang hindi gusto ang mga dayuhan. Iniisip nila na pumupunta kami dito, lalo na ang mga Amerikano, na may daladalang pera at kayang bilhin ang lahat dito, habang hindi naman kami natututo ng wika. Dumidilim na at oras na para maghanda papuntang party district ng Medellin. Pero una, bibisita muna ako sa ibang manlalakbay. Ganito ang ginagawa nila dito, nagbabantay ng mga bahay sa gabi. Talagang malakas ang kuryente. Ito si Maxim at nasa Colombia na siya ng 9 na buwan. Talaga. Mayroon kang tanawin sa lugar ni Pablo Escobar. Talaga, nagbabago ako buwan-buwan. Ngunit saan man ako nakatira, may tanawin. Gusto ko ang lahat dito. Sa tingin ko, talagang maganda dito. Sinasabi ko sa'yo na sa mga bagong mata, ang ganda-ganda dito. Hindi mo ba ito naiisip? Talagang hindi ko maalis ang tingin ko. Si Max isang vlogger. May sarili siyang YouTube channel, nag-on camera, alam na niya kung ano ang gagawin. Mga kaibigan, inanyayahan tayo ni Tsbetaev na tingnan, ipakita sa inyo kung paano nangyayari ang lahat dito. Sige, ako na ang magiging host dito. Блогеры не ужасно вообще, они захватывают сразу канал. Захватывают эфир, да? Чё кроссы у тебя так Сушились. Gusto ko lang talagang magsuot ng sneakers dito, ganito. Seryoso? Sobrang barako, pang adulto. Huwag mong itali bigla, tara na. Maganda ito. Nakikita nyo. Mga kaibigan, kung gaano talaga napakaraming kosmetiko, gentleman's set. Maliit ang apartment pero sa kabuuan, napakalaki ng refrigerator. Kararating lang. Magkano ang halaga ng квартира стоит? Штука баксов. Nagsimula si Maxim ng pagkaibigan sa Latin America sa pagnanakaw. May card ako sa São Paulo. Kinilala ang code sa airport. Akala ko, magwi-withdraw ako ng $50 para sa taxi. Parang matalino lang. Nag-withdraw ng $50. Nahack sa International Airport ng São Paulo. Isang napakalaking hub para sa mga turista. Sigurado ka ba? Sinasalita ko, suriin ito sa chat. Lahat ay nasusuri. Nakita mo ba ang ilang mga transaksyon? Nakita ko ang mga transaksyon, mga 4 to 5 araw pagkatapos nagsimula ng mag-withdraw ng pera. Nagising ako isang umaga at nagsimula ang transaksyon. May kaunting pera pa ako, $247 ang nakuha ko. Тем не менее, в Медельине у Макса все хорошо. Sa paligid ay mga bundok, saan ka man nakatira, kung may matataas na gusali. May tanawin ka sa paligid. Nilang tawagin ang lungsod nila. Chimba. Chimba, pa-Ispanski, ito vlesya. Lahat sila tuwa sa kanilang lungsod at ito itinuturing pinaka-cool lungsod.
Sino man ang iyong tanungin, maglalakad tayo ngayon. Ang pariral na Medellin ay isang lungsod na talagang chimba ay maririnig mula sa mga babae, pati na rin sa mga taxi driver. Kakita ako ng ganitong graffiti. Ayan, ito ay chimba mga kaibigan. Nasa harap ninyo ang chimba. Sabihin lahat ay nasisiyahan dito. Ngayon, saan tayo pupunta? Pupunta tayo dyan. Nasaan ang skyscraper? Kung nasaan ang mga skyscraper, sa prinsipyo, medyo tahimik. Hindi tahimik, kundi ligtas na lugar. Ang poblado ay tinuturing pinakaligtas na lugar? Ang poblado ay masayang lugar sa Medellin, maraming dayuhan at maingay. Hanggang umaga, ayan kaibigan, nagsisimula Geras Park. Pinakamataas konsentrasyon babae. Maligayang pagdating kaibigan. Masarap na pagkain, magandang presyo, magagandang tao, normal na kultura. Ang kanilang wika ay talagang nakakaakit. Portuges, Espanyol, nakakaakit sila. Sayaw, lumapit, usap, humawak, kumonekta yung... Pero hindi ito nangangahulugang anuman. Wala itong ibig sabihin pero hindi rin ito nga talaga hadlang sa lahat ng mga ito. Ito ay normal simula. Ang ilan ay handa nang makipag-usap. Ngumiti. Ba sila sa'yo? Sa'yo ba? Nakikita mo ba ang bagay? Ay, que lindas, que rico, mil gracias. Muy bonitas. Dito pinakamagaganda at nakaayos na tao sa lungsod na ito. Maraming babae. Maaari mong bigyang pansin. Mesa. Tingnan Hollywood na ito. Saka may mga tao na kasama natin. Ganyan ang mga modelo. Sa madaling salita, naglalakad sila. Pakinggan mo, mga babae lang ba ito na naglalakad o hindi? O nagtatrabaho ba sila? Dito ang trabaho ay masaya. Maaari itong maghalo-halo. Dito hindi salungat sa isa. Ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na hindi. At hindi mo rin pwede sabihin na oo. Sa parehong oras, maaring mangyari na halimbawa isa sa mga babae talagang nagtatrabaho. Pero sa particular na sandaling ito, siya ay simpleng nag-e-enjoy. Ito ang aking lohika. Если ты хочешь решить вопрос, но залистаешь 2 или 3 конца, как бы, и ты вопрос порешаешь. Sa pangkalahatan, maraming tao dumarating magpahinga. Sino nakaupo ganyan? Totoo, kailangan ng tao matutong umunawa. Lo siento, mi amor. Mi cielo, mi corazón, mi culpa. Te pedí disculpas, ¿está bien? Kahit kumain sa Medellin, hindi ito tahimik. At sa loob ng kalahating oras sa murang kapehan, naganap ang mga pangyayari hiwalay na episode. Una, inangat kami, lokal na rapper. Mira cómo baila, mira cómo goza, con los zapatos colores blancos y futuro. Estamos en tour, alerta futuro, me encuentro duro. Oh, man, what are your name? Vlad. Orion. La verdad que no soy un purgatorio, la verdad que soy un muchacho de la pinta, la niña, la Santa María, las 3 embarcaciones, cantantes hay muchos, cantantes hay varios, yo canto para todo el sistema planetario, la rebeldía de México. Para usted. Maintindihan ninyo, nagbasa ang batang lalaki habang di pa tapos. Kahit lola ko hindi ganun kamaingat na siguraduhin wala akong naiwan sa plato. Yo creo que tú eres aquí, eres empresaria. At ito sa likod ng aming mesa ay ang tunay na pamangkin ni Escobar. Sa kahit anong paraan pinapakita niya ito sa kanyang mga litrato kasama si Pablo. Para sa pagkakataon, sinubukan ko siyang i-follow sa Instagram. Mag-subscribe ka rin sa кanya. Бинстея, Вова Карманов, и у меня в подписчиках уже есть вот эта колумбийская контрабанда. ¿Tú eres como Don Roberto cumplió 76 años. de Escobar? Sí, Roberto Escobar. Родственница Эскобара, полюбуйся. Да. Все-таки есть родственники. Короче, самые ребята, крутой бордель, который есть в Медellине. Вот, это Сабрина, получается, племянник или кто? Она племянница. Она, получается, это тетя тогда какая-то чья-то. Habang nagkukwento ang babae sa paggawa ng sneakers na may logo ni Escobar, iniisip ni Max ang tsansang makapasok sa pamilya. Ay, ¿qué van a hacer? Я ничего не почувствовал там, Лео. Все там натурально, максимально. Mukhang hindi pa natatapos pa ang atake ng mga babae ngayon. Ang dalawang babaeng ito nakilala namin sila mga kalahating oras na ang nakalipas. I look for what? You remember? Yeah, of course. Sa huli, kinuha nila ang aming mga kontak. Ayon kay Maxim, maraming Colombian na babae ang naghahanap dito ng mayayamang banyaga na handang magbahagi ng kanilang pera. Lahat sila ay mukhang pagod. Oh, ganito dito. Ito paraan, hindi ito dahil may gustong ipakita ang isang tao sa ibang paraan. May mga tao hindi nagsasalita at nagpapakita. May mga tao hindi alam. Mas madali ang pagtingin ng mga tao sa mga ipinagbabawal na gamot sa Colombia. Sa bawat kanto may binibenta na iligal.
So ang nangyayari dito, Bakit sila nagtipon dito? nagkakasama sila. Nagtipon ang mga tao para manigarilyo. Kadalasan, nagtitipon ang mga tao kasama ang kanilang mga kapareha o mga kaibigan. Karaniwan, nagkakasama sila para sa beer. Minsan, nagmamanigarilyo. Parang sa kabila ng presensya ng pulis. Dito mismo sa parke, ito ang lugar, di ba? Ito ay suporta ng pulisya. Ang mga tao ay talagang abala, gumagawa ng iba't ibang bagay. Wala namang nakakabahala dito, mga kaibigan. Ay ibang bansa sitwasyon. May patakaran at batas. Dito, may binibenta rin na ipinagbabawal. May ganitong tao na nagbebenta. Well, tingnan mo sila. Bakit maraming chupa chups ang binibenta? Ang mga tao ay gumagamit ng bawal na bagay, nagbibigay ito sa iyo ng lasa. Pumapasok ito sa iyong ilong at lalamunan at mayroon kang aftertaste na sa tingin ko ay mapait. At sinisipsip lang nila ang mga chupa chups. Plus, ang chupa chups parang, pwede ganoon, masakit kasama kayo. Itapon ang amov. Amov. Dahil sa labis na droga sa Colombia, maraming problema. Isipin mo na ang ilang mga substansya dito ay 50 o kahit 100 beses na mas mura kaysa sa Europa at ang korap na estado ay talagang hindi makakalaban sa salot na ito. Sa huli, nawawalan ng lahat ang mga tao, nagiging baliw at basta nalalagas sa mga kalye. Pasok ako sa pinakaprestihiyosong lugar sa Medellin. Sa Colombia, mga lugar ay nahahati sa katayuan. At ito ang pinakamataas. Pang-anim. Sa bahay nakatira sina Emil at Nastia, may negosyo silang sa Colombia. Sa bahay, bata at aso. Sa mesa ay iba't ibang lokal na masasarap na pagkain, eksotiko. Ang tawag dito? Granada. Granada. Ito ay uri ng passion fruit. Ito ay uri ng passion fruit. Kailan nabasag ka na? Pwede mo itong buksan ng ganito? Ito ay embryo ng sisiw na makikita sa itlog. Ito likidong ito. So ito ay embryo ng maraming puno. Passion fruit na galing mo. At ito, kahit na hindi kutsara, may kutsara, hawakan mo. Mahal, masaya. Salamat po. Makatulong na mga bagay, binibenta ito dito para makuha sa paligid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Кто бы мог подумать, на что я подсел в Медельине, так это на фисташке. Si Emil at Nastia ay may 3 anak at lahat sila ay nag-aaral sa Medellin. Medellin, dahil sa kanyang kasikatan, tiyak na sa bawat sulok ay may makikita kang makakakuha ng kahit ano. Как родителям уследить за детьми, чтобы они вот это не попробовали или они могут попробовать, или вот ваше мнение как родители? Wala nang ipinagbabawal na prutas. Hindi dapat mangyari pagkakataon. Kailangan pag-usapan. Siguro sa isang salita, ito pareho lang tulad nung halimbawa sa Holland nung dekada 90, ang mga bata o mga teenager o mga 13 taong gulang na mga bata ay nakikita ang mga pangyayari sa coffee shop. May mga kaibigan ako mula sa Holland at batay sa prinsipyo, sinusunod ko ang sa tingin ko ay tama. Para maprotektahan ang mga kabataan mula sa droga, kailangan silang kausapin ng regular. May iba't ibang uri ng mga ipinagbabawal na substansya. Ipinapakita ko kung ano ang nangyayari at kung ano ang mga epekto nito. Alam niya ito nasa mga paaralan, lalo na sa pribado. Ibig sabihin, talagang isang mahalagang paksa ito. Pero hindi kami naglalagay ng pagbabawal sa marami, no? Kapag gusto mo, darating ka, okay, medyo akma ka na para subukan ng isang bagay. 15 to 16 taong gulang ka at gusto mo, handa ka na. Чтобы это не было так, что потом он уйдет и какого-то там трэша, да, придет, вернется в непонятном состоянии. Нет. Ang Colombia ay nasa landas ng legalisasyon at sinisikap na kumita ng opisyal mula sa mga produkto ng cannabis at coca. Ang herbaryo, na ito? Ang eksibisyon ng produkto mula sa ng cannabis, ito ang pampamanid-pamahid na gamitin ng mga atleta sa sakit ng kalamnan. Ito rin, pangunahing bagay langis ng cannabis. Bibigyan ko. Buhay mo ka. Ito ang tunik para sa buhok, para sa paglago ng buhok. Doon mayroon ding iba't ibang eucalyptus, mga damo, at mga extract ng coca at cannabis. Dito may mga plantasyon na nagtatanim ng marijuana para sa medikal na paggamit. Ibinibigay nila ito sa iba't ibang kumpanya ng kosmetiko. Posibleng pumunta, mag-invest ng 500K, bumili ng plantasyon at magbenta. Hindi katas, kundi mga halaman. Вы ездили на плантацию, например? Да. Isang bagong at natatanging uri ng agrikultura ang dinadala sa Colombia. Medyo maraming pera.
Ito ay, well, syempre, hindi pa ito kape, pero mabilis itong umuusad dahil oo, maraming tao na ang matagal nang nagde-develop ng ganitong uri ng mga produkto sa merkado ng Amerika. Mahalaga ang mamimili. Ang mamimili ay nasa US. Malapit ito, kaya mababa ang mga gastos sa transportasyon. Lahat ng mga kondisyon ay naririto. Dito, mas mababa ang gastos sa pagtatanim. Sa Colombia, may benepisyo para sa agrikultural na negosyo. Ganun, na dito dahil sa klima, wala kang kinakailangang itayo na sistema ng irigasyon sa halos kahit ano. Pinapainit ng kalikasan. Ang iyong gawain ay tiyakin ang daloy ng tubig dahil ang lupa ay mura. At wala ring kinakailangan na mag-ayos ng irigasyon, lalo na para sa mga punong prutas tulad ng abokado. Isipin mo, gaano kalaki ang pagbaba ng iyong gastos sa produksyon na meron ka pang malaking merkado ng pagkonsumo gaya ng Estados Unidos. Tulad ng nangyayari sa mga bansa sa CIS, ang mga Colombian bandido at drug lord, yumayaman, pumapasok sa politika, nagiging mga lehitimong negosyante. Tama na mas tahimik sa Medellin dahil nga dito ay walang mga alitan sa pagitan ng mga kartel na naroroon sa Bogota. Nandun ang nasa Bogat. Doon ang mga lalaki mismo. Na mga kinatawan tila sa paghusga sa lahat ay mahinahong sinabi sa isang partido, dito ayos lang ang lahat, kontrolado namin ang lahat dito. Ibig sabihin, ang Antioquian Mafia mismo, nandito sila, nagtatayo sila ng mga hotel. Napagtantunan nila na ang pera na dating kinikita sa ibang paraan ay ngayon kailangan itong gawin ng legal. Sa kasalukuyan, kahit na ang mga cool na tao na gumagawa ng mga ganitong bagay, hindi na sila lumalabas sa mga lugar na pinupuntahan namin. Meron silang parallel mundo. Hindi mo siya nakikita, ugnay sa kanya. Ngunit karamihan sa mga Colombian ay nasa slum. Hindi sila nagiging mas mayaman, mas madalang silang namamatay sa kalye. Por la noche es peligroso o no? Un segundo de retroceder. No, por acá la vida es calmada, muy tranquila. No puede salir tranquilamente a las calles y dependiendo si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno. Как они относятся к Пабло? Pues ellos tampoco es que me hayan hablado mucho de ellos, pero igualmente como él dijo, aquí todo el mundo lo conoce. Позитивно или негативно? Более негативный. Ang ilang mga lugar sa Medellin ay itinayo sa mga dugong pera, Escobar. Hanggang ngayon, iginagalang siya ng mga residente. Dito, palaging nagkakaroon ng... Но даже здесь есть мемориал бывшего здания, получается, которое выкупил Пабло Эскобар, называлось оно Монако. Вот, получается, там 46 тысяч точек. Каждая из этих точек 46-612, да, как пуля, да. Это, получается, каждая точка посвящена какому-то пострадавшему во время войны. 46 тысяч 612, да, точек. Kaya't ang mga tao ang nagdusa. Noon wala pakialam ang mga kartel. Oo, gaano karaming tao ang kanilang papatayin. Ibig sabihin may mga pagkakataon na halimbawa pumatay ng isang tiyak na opisyal, pinasabog nila ang buong eroplano, may mga pangalan pa ng mga flight. Oo, merong flight mula sa kumpanya ng Avianca kung saan pinasabog ang buong eroplano. Kaya't ang buong malaking digmaan na ito ay para lamang sa isang opisyal na may kakumpetensya. Bago pinasabog nila ang buong bangko, pinasabog nila ang buong supermarket para lamang sa isang tao. Sa pangkalahatan, nahihiya ang mga Colombian kay Escobar pero hindi nila siya makalimutan. Ginawa ng Amerikano ang lahat para gawing ganito siya. Narito ang kanyang tauhan. Ayan. Siyempre, ito ay tungkol sa Netflix. At meron ding sa iba pang mga serye, mga kwento at mga libro. Ang problema dito ay dulot ng mga dumarating na Venezuelan. Sa kanila, sa totoo lang, maintindihan din naman sa isang banda. Napakamahirap ng bansa. Isipin mo, ang numero 1 sa mga reserba ng langis, di ba? Ngunit dahil sa korap na gobyerno at sa ilang mga pagkukulang nito, ang mga tao ay namumuhay ng napakamahirap. Ang pagnanakaw mula sa atin ay katumbas ng 6 na buwan na trabaho, baka mas marami pa. Kaya't nagdesisyon silang pumasok sa... Kapag may mga kabataan sa komunidad na kasakay sa mga moped, ingatan mga ari-arian at malakat. Kung pag-uusapan ng krimen, ang mga bundok na ito ay talaga may mga problema sa gabi dahil habang naghihintay ang pulis na makarating, madali para sa kanila na makatakas o magtago kahit saan. Sa parehong oras, si Emil at Nastia lumikha ng kondisyon para sa kanilang mga anak. Hindi na sila nag-aalala sa kanilang kaligtasan. 13-year-old panganay namin. Nag-ensayo siya sa water polo. Nag-Uber siya sa training at pauwi. Stadium? Hindi na namin kailangan ng kahit ano mula sa kanya Uber. Nakikita ko kung sino ang nagdadala ng anuman. И, как правило, эти водители даже повторяются, они уже нас знают, кого везут. То есть это очень комфортно. Pag-uusapan ng mapanganib na lugar, sa totoo nandyan sila. Oo, sinusuot namin ito. Doon sa sentro ng Medellin, maaari itong maging medyo magulo at medyo mapanganib. Pero meron pang ibang mga lugar na talagang masasabi mong mga gangster.
Pumapasok din kami at dumadaan doon. Nasa iyo kung paano mo tingnan realidad. Well, sa gitna ng araw, walang lalapit sa'yo, may itak at puputulin ng anuman. Walang pagnanakaw sa araw, may tao nakatayo at naglalakad. Как правило, это какие-то определенные ситуации. Mas madalas napapadpad si Maxim sa panganib at mas mahirap ang realidad niya. Ikatlong araw ako sa Colombia, isang tao gustong manakaw sa akin. Mayroon kaming ilang tao. Nasa si Alina, Ukrainiana. At yung tao sa lungsod, sa Bogota, naglabas ng kutsilyo at sinabi, ngayon, itutusok kita, itutusok. Nakabilang siya ng 2. Natira akong 1 segundo at may nangyaring tao na humahabol. Nagkaroon kami ng photoshoot, sandali lang, naglakad siya sa taxi, binuksan ng likod, may hinahanap sa bag at kumuha ng isang bagay. Hindi ko masabi kung ano ang nangyari doon kasi hindi ko talaga nakita, akala ko may baril doon. Minsan, ang pakikipagkilala sa mga lokal na babae ay nagtatapos din sa masama pero iniisip nila na mayaman ka. Hindi ito mayaman, maraming iba't ibang tao. Ang dumarating na wala talagang pera, para sa kanila, ang puti, ibig sabihin tiyak na sa mga ranggo. Maring ito ay isang opsyon. Pero sa kabilang banda, kung titingnan mo kung paano nagre-relax ang mga tao at kung paano nila ginagastos ang pera sa lahat ng mga luho at kislap, mamahaling pagkain, mamahaling damit, mga magagandang babae na nakaayos, ibig sabihin, may pera rin naman. Ang problema parang tinatawag na Clofelina. Cinderella at mayroong Cinderella na sa pagkakaalam ko, pinapainom ng iba't ibang uri ng mga cocktail. At inuming nakalalasing, nag-aaral ako ng Spanish, may kaklase ako. Nakilala niya ang isang babae mula kay Cinderella. Pumunta siya sa kanya at pinilit na mag-inom sila ng kaunti. Sabi niya, gawin natin ito sa ganitong paraan, huwag magbigay ng vodka. Nag-inom sila ng vodka. Tapos, nagising siya, 2 araw at kalahati. Muntik na siyang mamatay, pinainom siya ng droga. Pagkatapos, nag-aral ako ng 2 beses, nahuli ako. Sinabi na, sa akin ang kaklase ko mula sa States at sabi niya, nag-aral ako sa 4 na buwang pag-aaral. Iba't ibang foreigner ang nakita ko, to be clear, wala pang 4 to 5 foreigners sa grupo. Maari nating sabihin ng may katiyakan na hindi hihigit sa 20 tao ang na-interview niya. At sa mga 20 na yon, 3 o 4 ang nahulog sa bitag ng pag-inom, ng alak at pagkawala ng malay. At iba pa, ano ang panganib nito? Hindi lahat ay kayang tiisin ang ganitong kalusugan. Ibig sabihin, yung mga tao na naglalagay sa'yo. Они тебе кидают, там, допустим, пару там пилов, да, смотрят, тебя не берет. А у них, как я уже объяснял, вот это, знаешь, там, замуж не втерпешь, они нетерпеливые. Они раз, там, двойная сверху доза, понял? А они ж не химики, там, не алхимики, не знают темы. Они тебя накидывают, это раз, и просто кряк. Они, то есть, у тебя воруют телефон, и банковскую карту, и деньги. И там, рыжуха, там, цепи, у кого что. Ang teknolohiya ng pagnanakaw sa Colombia ay umuunlad. Идешь по улице, тебя, допустим, обгоняют сзади, тебе дышат каким-то порошком в лицо, ты просто его случайно вдохнул просто на расстоянии, просто по улице идя, даже с ветром. Nagiging hindi ka na ang may-ari ng iyong katawan. Hindi mo na ito makontrol. Ihatid na kita, tara kain na tayo. Hali ka sa ninanakawan ka at nakatayo ka lang. Nakangiti sa nangyayari, nakatingin. Paano pa natin matutukoy ang mga babae na nagtatrabaho, na nasa pag-upa o maaari silang tumayo, hindi gumalaw? Wala ring garantiya na hindi sila naghihintay ng isang kaibigan. Pero wala garantiya. Naghihintay ng isang kaibigan. May kinalaman sa pera, hindi darating o sasabihin aksidente ako. Naghihintay ka, sasabihin nila, baka ikaw rin. Dito pwede kang mag-shoot ng tuloy-tuloy, direkta sila sa lahat ng dako, nakatayo, nakaupo, naglalakad. Malinaw na alam ng pulisya ang lahat ng nangyayari pero kadalasang nagmamasid ang mga tauhan para sa kaayusan. Tinitingnan nila na hindi magkaaway ang mga tao sa lugar ng turista. Nakipag-usap kami sa mga pulis tungkol sa prostitusyon ng direkta. En Colombia es legal si yo busco para una chica con dinero, para pagar dinero? La prostitución acá no es legal. No es legal. No, obviamente mayor de edad. Mayor de edad sin problema. Tú no vas a ir a policía como... ¿No? Okay, no, gracias. Ibig sabihin sa tingin ko, kung matanda ka na wala kang makukuha. Ano sinabi niya? Sinabi niya na ito ay illegal, pero sinasabi niya parang huhulihin ka. Она говорит, нет. А ее? Никого. А что тогда такое легально? Если просто нельзя, но занимайтесь, пожалуйста. То есть тебя упакуют, если ты спишь с несовершеннолетним человеком за деньги. Anong mga Colombian dito ang hindi mo makikita? May ilan na talagang mukhang mga bata.
18 years old ako, imagine. Meron akong isang dokumento. Oo, pinakita ang dokumento. Sa gitna ng lahat ng ito, marami ring batang-bata, mga katutubo na walang matirahan. Sa lugar kung saan maraming turista, pwede silang kumita kahit paano sa pagsasayaw at pagmamakaawa. Katapusang pinagmumultahan sila ng pulisya, pero hindi ito epektibo. Wala mapuntahan ang mga katutubo. Halos kalahating oras, nag-i-interview ni Max, malakas kaming nagsasalita, may malalakas na tunog ng musika, at katabi ang natutulog ang isang pamilya ng mga katutubo. Kumpleto ang grupo pero walang ama. Si Nastia at Emil ay lumipat dito mula sa Barcelona, maraming Colombian ang kabaligtaran, nais ng Europa. Sinusulat ni Dimitri na hindi ito posible. Paano ka lumipat mula Europa sa Latin America? Posible lumipat. Ito ang desisyon namin. Alam namin saan pupunta at sitwasyon dito, pero nakabuo kami ng komportableng kondisyon sa buhay. Kung titingnan mo, pinag-uusapan ang iyong tahanan o pakiramdam na nasa bahay ka. Colombia ay bansa namin, Medellin, aming tahanan. Akala ko pagkatapos ng Russia, nang lumipat ako sa Europa, doon ako umunlad. Pwede ito, walang hangganan, limit. At pagkatapos, kapag nakita mo na mas marami pa dito... Si Nastia at Emil ay nakatira sa mga mahal na lugar. Magkano ang halaga ng pabahay? Halimbawa, sa inyong lugar... $1,000, pang mas mura. Detalya, depende ano kailangan. Ang normal na studio apartment ay nagkakahalaga ng $600-700. Kung kailangan ng tirahan para sa pamilya na may 3 silid-tulugan, mahigit 100 square meters. Maaring umabot ito mula $1,000 pataas. Ganon din ang apartment sa Barcelona. Magkano ito? 20 year na minimum. Ano karaming pera ang nauubos sa iyo para sa buhay dito sa isang buwan? Sa totoo lang, hindi naman ganon karami. Nangungupahan ako ng maliit na apartment dito. Pero ang malaking bahagi ng mga gastusin ko ay para sa pagkain. Niluluto sa bahay, may almusal mayroon akong medyo simpleng pangangailangan, kaya madali akong nakakasunod sa $800-900 bawat buwan sa pagkain sa apartment. Parang naintindihan ko, hindi ka nagtitipid. Ayos. Ito nangyayari. Pwede sanang magrenta ng hiwalay na apartment doon, pero ang mga apartment ko ay higit pa sa sapat para sa akin. May sarili akong banyo, meron akong magagandang kapitbahay. Gusto ko ito. Kung pwede sa $1,000. At nag-uumpisa akong magrenta ng apartment $1,000. Pero sa akin parang tumaas ang mga presyo. Kaugnay ito sa katotohanan na maraming Amerikano ang dumarating. Oo, kumikita sila ng maayos at hindi sila nagbabargain. Ibig sabihin, sasabihin sa kanila na $3,000 para sa apartment na may 3 kwarto, okay, ayos lang. Kung may tao tayo doon na makikipag-bargain, pero dito wala. Dito lahat, may terminong tinatawag na gringo price. So, ang presyo, para sa mga gringo, di ba? Karamihan sa Colombian ay di makabayad ng magandang bahay. Halimbawa, lalaki na nagmumula sa favela papunta sa trabaho. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko alam, pero pupunta ako. At iniisip niya, aalis ba siya mula sa Colombia? Sa hinaharap, kung aalis siya mula sa lungsod. Russia, ito. Ngayon, at tulad ng karamihan sa mga Latino, gusto niyang pumunta sa Estados Unidos. At ikaw naman, Amil sabi niya gusto niyang pumunta sa England para maging profesional naman lalaro ng football. Magaganda ang koponan doon. Si Nastia at Emil ay nasa industriya ng turismo. Binabayaran ng kliyente para makita ang mga slum. Sino ang taong pwedeng magsabi, gusto kong subukan ang Estrado 3. Ito ay tanong kung paano makapasok sa mapagkakatiwala ang kapaligiran. Kung saan alam natin, matutulog, walang mangyayari sa kanya, hindi siya mawawalan ng bato sa bato para makalipat. Sa magandang lugar, iba't ibang mga tala. Kaya darating tayo sa Colombia. Ito ay brutal. Gagawin nila ang ganito. Mga anak ng mayayamang magulang. Magsinghot sa isa't isa at magpatumba ng mga naglalakad. Ang tanging nangyayari ay sila mismo ang umaalis sa daan, napapadpad sa mga kakaibang sitwasyon, pero ganon na madalas may tumatama, wala. Lumabas ka, may baril, tumama ka, pinutol mo. Alam mo, mas mababa na talaga. Hindi sila ay kultural, indisibilisado, laging nakangiti. Hindi tiyak natatanggapin kanila sa grupo. Kahit ganun, napakakalmado nila. At sa pagitan nila, nakikita natin, pumapasok tayo sa mamahaling restaurant, nagre-relax, nag-e-enjoy.
Isang tao ang nalasing at hindi maganda ang pakiramdam. Inalagaan siya, inilagay sa kama, nagising, tumawag ng taxi at isinakay. Wala pa tayong nakita. Ni isang beses ng mga lasing na mga ganitong bagay, mga pagbangga kung ano-ano. Naglalakad ka agad tayong nagsisimulang. Narinig mo kung sino ang may kasalanan. Walang ganito dito. Dumating ka, pasensya na, masama, patawarin mo ako. Все люди говорят громко, и причем они могут музыку вот так. Они, знаешь, только наушники, да? Я замечал уже. Да, вот в динамике все. Dito, ito ang perpektong bansa para sanayin ang iyong nervous system. Alam mo, kasi sa Russia, parang pagdating mo, i-on mo na, oo, may magagawa ka na. Pero dito, parang hindi, at sa gabi, oo, hindi lang nila ito kinukonsinti, nasasanay sila. Sa gabi, sabihin natin, i-on mo ang malakas na musika at walang. Magsasabi sa'yo, bahay darating at sasabihin, kung umuubo ka, pumasok ka, tara, mag-enjoy tayo. Sa Latin America, ganito sa lahat ng dako. Maaaring kalimutan ng isang Colombian ang kanyang pangako pagkatapos niyang ibigay at hindi ito dahil sa galit. Minsan, ang mga kaibigan ko ay nag-set up ng mesa, pero ang mga bisita ay hindi dumating. Dito, hindi karaniwan na tumawag sa kanila at sabihin, naghanda kami, naghiwa ng salad, lahat ay handa na. Hindi, ganyan lang talaga dito. At pagkatapos, tumatawag ka kinabukasan, sinasabi mo, mga dude, kumusta na? Baka pupunta ka? Dumating ka sa kanila noon, kailangan nating sumama. Sige, pupunta kami na ngayon. Ibig sabihin, dito walang may utang iba. Sa kabila nito, Colombian ay hindi nagdadala ng galit kahit sa kalaban. Kamakailan ay nakipag-usap ako tungkol dito sa isang Colombian. Tingnan ang puso ng mga Colombian. Ibang bansa ay maaalala ang buong kasaysayan, isang isang iniksyon. Wala ganito mga Colombian. Sobrang mababait talaga nila at sobrang mapagmahal at napakamaalaga talaga. Mayroon bang istatistika kung gaano karami Russian-speaking may grupo para sa Russian-speaking? Napakabihira, sa totoo lang. Mayroon kaming chat sa Telegram o ang mga Russian-speaking kabuuan dito sa Colombia, iba't ibang mga lungsod. Sasabihin ko talaga, hindi pa ako nakapunta sa party. May espesyal na pwesto ang Estados Unidos sa mga Colombian. Estados Unidos ay minamahal kinainisan dito. Central Park, tinatawag itong Parke ng Bolivar. At nandyan yung isang lalaki na palaging sumisigaw sa mikropono sa loudspeaker. Narito siya na nagsasalita tungkol sa sitwasyong pampolitika at habang naglalakad ako bigla siyang sumisigaw sa mikropono. Dapat tayong lahat ay magkaisa sa post-Soviet na espasyo kasama ang Unyong Soviet. Tayo ay laban sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano ay may ganitong mga komplikasyon. Nagulat ako. Sabi ko, wow, ang galing pare. Pag-awit. Pero nandito talaga sila. Paano ang tingin nila sa mga Amerikano? Sinusubukan ba nilang labanan sila? Hindi, wala silang maihahambing sa mga Amerikano dahil ang mga Amerikano ay may malaking autoridad at impluensya. Ang kabataan ay humahanga sa kanila. Pero ang mas matatanda ay may alaala ng hindi magandang karanasan. Sa kabuuan, hindi. Katulad sa Mexico, ang pinaka-Americofobicong bansa, sabihin na natin, ay Mexico dahil ito ay nasa hangganan at maraming mga imigrante. Palagi silang sumusubok na umakyat sa pader na ito o kaya ay makalusot sa ilalim ng mga pulis. Kaya nga doon kahit na sabihin mong gringo, agad silang sumasagot ng gringo, walang ganito dito. Pero sa kabila nito, malaking impluensya ng Amerika ang wikang Ingles. Dito maraming salitang nakakaakit. Допустим, подруга там парня или наоборот говорит там бебе, ну как baby, или там man здесь тоже слово man, да, man, да. То есть в Испании такого слова нет, допустим, man там что-нибудь такое. Здесь, допустим, машина это carro, в Испании это coche, а здесь carro, как car. Sa totoo, ang gringo dito naintindihan ko, uri ng kalokohan, tayo ay itinuturing mga gringo. Sa Mexico, ang gringo ay tumutukoy sa mga Amerikano lang. Gringo ay simpleng termino ng mga dayuhan. Sa kanila, Espanyol ay gringo. Mga Espanyol. Dito, mas malamang hindi dahil mga Espanyol. Malamang hindi. Ang gringo mas tiyak na termino turista. Kapag nagsisimula akong makipag-usap sa kanila sa Espanyol, mahirap akong akusahan gringo. Nagsasalita pa rin sila. Gringo, pero sa simula, kailangan naming tawaging gringo gal gringo. Sa aking kaso, tanging gringo mula sa Japan. Pinakamadaling paraan. Kahit Slavic ang mukha, American pa rin. Oo, at kung mula sa Uzbekistan, ibig sabihin Hapon. Sa kabila ng dami ng magaganda at masayahing tao sa paligid, minsan ay nag-iisa si Akmalia dito. Dito habang nakatira ka, talagang namimiss mo. Hindi mo namamalayan kung gaano mo namimiss ang mga kaibigan mong babae, di ba? Sa atin, sa mga Soviet, naalala ko, naglalakad ako sa shopping mall at nakita ko ang isang babae may Slavian hitsura, hindede, matangkad ang mahalaga. At lumapit ako at nagsimula sa Ingles. Ngunit naintindihan mo ba na siya ay Slavic? Well, may panganib pa rin na baka ito ay isang Aleman. Sa kabila nito, talagang magkamukha sila.
Oo, tinanong ko siya, can I speak Russian? Sabi niya, oh, yes. Sabi ko, oh, salamat sa Diyos, makipag-usap tayo. Naalala ko, nag-usap kami ng napakatagal, napakaraming oras. Ayan, at naintindihan niya ang mga biro ko. Gets mo, lahat ng problemang ito at lahat ng sarcasm. Hindi nila naintindihan kung ano ang sarcasm. Была женщина беременна. Что-то это был тур. А это да, уже скользкая тема. Да, это было, по-моему, в Мексике. И я женщине говорю, извините, а вы беременна? Или у вас в отеле all inclusive? Она долго думала. Habang ako ay naguguluhan sa mga kakaibang anyo ng mga tao, muling nakatagpo si Maxim ng kanyang mga kakilala na mga babae. Sobrang pamilyar na siya sa mga Kolombyana na agad niyang nakikilala ang kanilang mga uri. Ganito ang mga babae na may puting balat at itim na buhok, sila ang mga Pais. Sila ay nagbubuhol ng kanilang buhok. Yung isa tumakbo parang, sinag ng araw, gets mo? Kaya't ganito. Ang sinag, ganitong sinag. Pero may isa pang sikat na uri ng babae, ito ang mga dating lalaki. Maaaring ituring na sentro ng mga transgender ang Thailand. Sa Colombia, mayroon ding dahilan maraming lalaki ang nagbabago ng kanilang kasarian. Minsan, mahirap ihiwalay ang babae mula sa mga karaniwang babae. Babae, linda, nakikita mo gulat, halata na ito ay lalaki. Halata, malapad ang mga balikat niya kaysa sa akin. Halata, pero hindi halata. Halata sa atin kasi marami tayong napanood, maraming lalaki at marami sa kanila na manonood. Hindi ito halata. Ano ang magiging wakas nito? Gusto ko lang sanang bigyang diin at ipaalala sa ating mga kaibigan, pati na rin sa mga babae na dapat nilang malaman, ulat! Ang katotohanan ay kung ang isang tao ay walang malinaw na mga katangiang panlalaki. Hindi nito ginagarantiyahan na sa harap mo ay wala mabuti lalaki sa kapanganakan. Ibig sabihin, isang tao na may mahabang buhok, may makitid na baywang dyan. Sa isang may nakabukod na puwit, may umbok na dibdib at kahit na walang Adam's apple na may pambabaing boses, hindi ito nagbibigay sa iyo ng tiwala. Sa bagay na ito, binibigyang diin ko na ang nasa harap mo ay isang babae. Maging mas matalino, humingi ng mga litrato ng bata, ikumpara ang isa sa isa. Tingnan mo litrato ito, 12 taong gulang, 8 taong gulang, 16 taong gulang, kasi nagbabago ng kasarian ngayon. Laganap ito. Laganap ito. Mayroon sa Europa, mayroon din dito. Dito may tao mula Venezuela, transgender, nagiging babae sa lalaki. Nandyan lahat yan, pero hindi ito masyadong kapansin-pansin. Parang hindi natin ito nakikita masyado. Ito ay hindi. Sinisikap na diin ang iyong atensyon dito. Ines, paano ito sa Europa? Sa isang sandali talagang mga biro lang. Kami ay may 3 anak. Kami ay kalmado tungkol dito. Pakiusap kahit ano. Pero hindi kailanman ito ipinipilit sa iyo tuwing umaga sa... Oo, doon nangyari iyon. At naramdaman ito. Sabi ko, ayaw ko ng ganun. Wala akong laban, ayaw ko ganun. Lumipat kami dito. Oo. Pero hindi nila ito nag-aaral sa paaralan. Maliwanag istruktura ang lahat. Si Maxim ay naglalakbay ng higit sa 10 taon. At madalas, napapansin ng banyagang babae nagpapakilala bilang Ruso o Ukraino. Sa aking buhay, nakatagpo na ako ng mga ganitong sitwasyon kung saan nakita ko ang grupo ng babae, lahat sila ay pareho sa isa't isa. Well, ganyan talaga. Tinanong sila doon sa ibang bansa, saan ka galing? Sabi niya doon, Russia, was ikaw, saan ka galing? Sabi rin ng isa pang babae, Russia. At ang ilan sa kanila ay hindi pa nga marunong magruso, ibig sabihin malinaw kong nakita ito. Hindi ko alam kung paano sa iba, pero nakikita ko, kaya kong paghiwalay ng mga Ruso mula sa mga hindi Ruso. Kondisyon ng Ruso. So ano ang layunin nila sa pagpapakilala ng ganon? Nagpapakilala sila ng ganon para hindi ipakita halimbawa na wag naman sanang mangyari mula sa bansa na yon na parang kung natatakpan parang taga-Russia ka at naniwala ang lahat dito. Kapag ang isang tao ay gumawa ng pangit o masama, parang sinasabi niya sa Russia, oo, naiintindihan. Ang imahe na ang Russia at Ukraine ay puno ng mga puta ay hindi totoo. Ang bilang ng mga puta sa Russia at Ukraine ay hindi katumbas ng halaga kumpara sa bilang na mayroon, halimbawa sa mga bansa sa Asia. At sa mga bansa sa Latin America, ibig sabihin ang antas ng espiritualidad sa ating bahagi ng mundo ay mataas. Nakarating na ako sa iba't ibang bansa. Sa karanasan, ang Medellin ay hindi pa ang pinakamaluwag na lungsod sa Colombia. Nakapunta na ako sa Pereira, Manizales, Cartagena. Sa Cartagena, lungsod ay nakatuon sa sistema, Colombia. Ganon din ang kwento sa Brazil. Sa bawat lungsod, may mga kalye na may mga babae. Ang kausap mo ay nagkakahalaga ng $20 at mas mataas sa botika, babae para sa $20 o $30. 30 ay pasok na pasok, tatakbo ang raket. Kung mangyayari ito sa bar yon, pumasok ka at umakyat ka sa open air, doon ay pwede nilang sabihin sa'yo, 400. Ganitong babae, ibig sabihin $80, $100.
Sa isa sa mga huling video, ikinuwento ko ang mga kabaliwan sa mga favela sa Brazil. Kung di mo pa nakita ang episode na yon, lahat ng ito ay mga bulaklak kumpara sa mga nangyari hindi matagal na ang nakalipas dito sa Medellin. Dito ang mga tao ay sanay na mamuhay sa panganib. Dito mga paramilitar nagkontrol sa lugar na ito. Ang paramilitar ay parang separatista. Mga rebelde, sabi, laging nag-hire dahil mahirap ang buhay. At hanggang ngayon, hindi sila mayaman ganun. Wala na silang anumang maaalagaan. And kahit sinong tao, mula sa kubara na dumating dito, gusto ko 20 batang lalaki, at agad silang pumapayag. Comunitres, isa ito sa maraming favela ng Medellin. Dami nila, puno ng mga slum. Ang lahat ng bundok hanggang sa abot tanaw. Ngunit ang Comuna 13 ang talagang nakaranas ng tunay na labanan. Mga 20 taon na ang nakalipas, nagsagawa ang mga autoridad ng paglilinis sa lugar na noon ay isang hindi mapapasok na kuta para sa mga drug lord. Maraming tao at mga ibon ang namatay noon. Ang kolibri ay simbolo ng mga pangyayaring iyon. Paano nagsimula ang kanilang espesyal na operasyong militar? Dumating ang helicopter, nag-umpisa bang bombahin lahat o ano? Hindi, noong 2002 sa Oktubre, sa ilalim ng programang Linisin ang Medellin, 2. Ganito ang nangyayari, helicopter madaling araw ng 5, dumarating at nakabitin. Hindi lang helicopter, pati na rin ang mga galing doon, National Guard, police, lahat, kaya't mga tangke ng batalyon. Sa ibaba ay may paglilinis, sa itaas ay may paglilinis, ang mga tao ay nasa takot, ang mga babae ay nagsisimulang ilabas. Ang lahat ng puti na mayroon sila, kumot, parang sinasabi nila, pakiusap, huwag barilin ang bahay na ito, kami ay mga sibilyan. Ito si Anna. Nakatira siya sa Medellin at gumagawa ng graffiti. Noong panahon ng paglilinis, siya ay nakatira sa Comuna 13. Grabe kaibigan ang manirahan sa komuna at may ganitong tanawin. Di ko alam. Mahal ito. А сколько, кстати, это стоит? Usted cuánto paga para vivir acá? ¿Cuánto? 700,000. 700 тысяч получается. Это ее собственность, да, семейная. Nakatira si Ana kasama ang mga magulang at 2 anak at maganda ang takbo ng negosyo sa turismo. Siya ay nagbabalak na mag-expand at nag-aayos ng kalakal sa susunod na silid. Pero dati ang komuna ay hindi ganitong kumikitang lugar. Sa pagdiriwang ng Europa, malinaw ba? Noong araw na nagsimula ang operasyon, sabihin na natin, oo, sila ay nasa mga pares. Nagputukan, nagtago sila sa ilalim ng mga desk para maligtas. Nasa dalamhati siya kaya nga at sa totoo lang, ang operasyon ay nagsimula at tumagal ng 3 araw. May nakita ba siyang mga helicopter nga? Nagkwento siya paano nun? Nakatira siya sa ibang bahagi ng komunidad. Pero sa kabila nito, ramdam ng lugar ang nangyari. Dito, napakaraming tao ang namatay, pinaputukan dito mula sa mga tangke, pinaputukan mula sa mga helicopter, at talagang aktibong pinrotektahan ng hukbo ang rehiyon na ito, ang lugar na ito. Ibig sabihin, napakabigat ng sitwasyon at lahat ng bahagi ng komuna ay ramdam ang takot. Si Ana kasama ang mga kapitbahay ay lumalabas sa kalye tuwing anibersaryo na may dalang puting bandila. 90% ng mga biktima ay mga sibilyan. Meron ba sila may natirang sama ng loob? Mula sa operasyon na yon, may natirang galit ba sa mga autoridad? Well, tingnan mo, maraming tubig na ang dumaan. Oh, dito ay may katangian. Sabihin na natin, ng mentalidad ng mga Latin American, hindi sila nabubuhay sa nakaraan. Mas nakatuon sila sa kasalukuyan. Tinatangkilik nila ang bawat sandali. Mga sayaw, mga galaw. Oo, lahat ito ay tungkol sa kanila. Pero sa kabila nito, oo, nandito ang mga museo na nakatuon sa mga pangyayaring yon na nangyari. Dito, napakaraming graffiti. Nasaga ng akin, oo, ito ay parang isang pagbanggit sa nakaraan. Karamihan sa naninirahan dito ay kabataan nakatuon sa kanilang sarili sa turismo. Ngayon, nag-i-invest ng pera sa komuna. Dito, may mga komunikasyon at nagkaroon ng subway sa lugar. Kahit na wala pang subway sa kabisera ng Colombia. Oh, meron silang, sabihin na nating, material na kapaligiran dito, may kahalumigmigan. Ito ay isang washing machine, refrigerator. Dito, may espesyal na gas na nagpapainit ng tubig. Kaya meron din silang mainit na tubig. Papunta na tayo sa pinakasikat na escalator. Noong panahong iyon, nag-invest ang gobyerno ng 7 milyong dolyar para sa pagtatayo ng escalator na ito. Ito ay parang kabayaran para sa matinding operasyon na nangyari dito. Dito ay mayroong matinding operasyon, 2 digmaan. Naiintindihan mo ang pagkakaiba? Iyon ang
Ganito ang mga tao noon na umaakyat. Nalampasan ko ito at nabigla ako. Lahat ng kalye sa komuna ay puno ng mga turista. May graffiti sa bawat gusali. Ibig sabihin nito, sa kabila ng kulay ng balat, tayong lahat ay galing sa isang laman. Well, o baka mali lang ang pagkakaintindi ko? Sa pangalan ni Escobar kumikita dito, kahit sino walang ginagawa. Sa kanyang larawan, nagbebenta sila ng souvenir, painting at mga libro. Ay ang mga lokal mamuhay sa maraming tao. Narito ang lalaki na naglilinis ng kanyang ngipin habang kinukunan siya ng litrato ng mga tao. Dito nakatira ang mga tao. Oo, syempre, dito sa iba't ibang lugar, bawat bahay ay nagsisikap na kumita. Dito ay may museo, dito ay may cafe at dito naman ay parang isang hotel. Doon ay isang uri ng kompensasyon. Dahil dati, napakahirap dito. Sa tingin ko, hindi sapat ang bala ng kartel para barilin lahat ng mga turistang nandito ngayon. Sa lugar, tahimik ang serbisyo ng pagkain. Naglalaro ang mga bata ng video games sa buong kalye. At kung titingin ka sa alinmang bintana, makikita kita, well, this girl can't, she's sleeping it off. Narito pa ang isa na hindi masyadong magiliw na kaibigan. Pero lumalabas, nasa likod namin ang kanyang boyfriend. Kaya't pinapatawad na. Sa amin sa umaga may bomba. Ang escalator ay umakyat pero punong-puno na. Natatakot ako dilinis backpack ko. Sa komunidad, palaging may nagaganap na dance battle. Mas mataas, mas astig ang sayaw ng mga tao. Ang mga anak Emil at Nastia Colombia, hindi sayang ang oras sa mga kalokohan. Si Aurora, kahit bata pa, ay kumikita sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang modelo. Nagawa niyang maging matagumpay bilang modelo, kumikita ng pera, unti-unti na siyang nagiging adulto. Maganda gusto niya ito at nakakatuwa para sa kanya. Minsan dinadala kami sa resto, tatay. Ako ang titreat. Oh. Magkano ang kinikita niya? Yes lang. $250 Araw paggawa pelikula. Para sa bata maganda. Nagsimula siya. Sa $40 para sa 3 litrato, wala halaga ang pera. Oh. Mayroon siyang account, bumibili siya ng mga bagay na gusto niya at ginagastos niya ito kung may gusto siyang gastusin. Ang mga bata ay nagsisports, natutuwa sa mainit panahon. Dito, mas marami ang mga libangan para sa mga bata. Maganda ang panahon, hindi sila nagkakasakit. Dito, halos hindi nagkakasakit ang mga tao dahil palaging mainit. Bata mag-aral abroad. Gusto ni Ilyas na bumalik sa Barcelona. Gusto ni Platon na pumunta sa Amerika para mag-aral. Pagkakataon sa grant at mag-aral sa Amerika. Natapos ni Emil paaralan sa Amerika. Gusto ni Aurora, nag-aaral siya ng wikang Pranses. Gusto niyang pumunta sa Canada. Iniisip namin doon sa bahagi ng Pransya siguro, bakit hindi? Lilipat kami sa isla sa Arabian Sea. Tapos maglalakbay kami, mangangalap ng mga tao. Это не то чтобы план, это один из тысячи возможностей. Да, мы ничего не исключаем, поэтому мы не ограничиваем никого ни в каких рамках. У нас он каждый день свою религию меняет. Он еще пока не понимает, что это, да. Он говорит, о, классная, хорошая традиция, хочу быть... в 3-4 церкви он уже ходит. Вот там хорошая юношеская группа, я буду туда ходить. Да, ему нравится, у него есть группа. Но он меняет юношеские группы церковные по субботам вечером. Какие религии перепробовал? Ну, в смысле, там, наверное, протестанты, там, все внутри католической религии. Католический, да, но однажды, да, он смешно говорит, все, я буду мусульманин, буду Рамадан держать. Я говорю, отлично, я говорю, тогда пойдем, мы тебе обрезание надо сделать. Ой, нет, вы что? Ano ang mga aralin ninyo sa paaralan? Ano ang mga aralin namin? Matematika, Espanyol, nag-aaral din kami ng Ingles. At pagkatapos ay tungkol sa emprendimiento. Ang emprendimiento ay tungkol sa paglikha at pagpapatakbo ng negosyo. Parang tungkol sa negosyo ba ito? Oo. Wow! Ano ang mga sinasabi sa inyo? Paano kumita ng pera? Sinasabi sa amin ang tungkol sa mga propesyon, kung magkano ang kinikita at kung paano kumita. Pero ipinagmamalaki mo na kumikita ka na ng pera at hindi masama, di ba? O, gusto mo ba ito? O, aling wika ang mas madaling magsalita? Espanyol o Ruso? Sa pareho. Pareho lang, walang problema, di ba?
Minsan, kapag madalas akong nagsasalita ng Espanyol, nandito ang mga kaibigan ko at sa paaralan, nagsasalita kami ng Espanyol. Minsan hindi ko mahanap ang mga salita sa Ruso. Pero kapag nag-iisip ka tungkol sa isang bagay, masasabi mo bang nag-iisip ka sa Espanyol, Ruso o isa lang? Karaniwan akong nag-iisip sa Russian, ngunit minsan sa Espanyol din. Ito ay si Plato. Nag-aaral siya sa ika-6 na baitang. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa paaralan. Anong nangyayari doon? Что проходите? Какие предметы? Нравятся девочки? Он не в школе их смотрит, он по инстаграму их смотрит. Ты подглядываешь, что ли? Он всегда такой. Sabihin mo ang mga kaibigan mo. Magaganda ang mga kaibigan. Kailangan laging malaman kung sino ang kasama mo. Minsan, nagiging mabangis, di ba? Pakinggan mo, may mga batang Rusong nagsasalita dito na kasing edad mo. Hindi. Wala, sa aking paaralan. Pero may kilala akong isang kaibigan. Yung pangalan niya ay Daniel. At magkaibigan kami. Дети ходят в католическую школу. Внутри школы есть церковь. Им скорее нравится это? Usapan kung ipapakita mo lahat at bakit nila ito gusto. Kung nagtatangkang kami o ako mismo ay nagtrabaho kasama si Aurora sa ganitong paraan na kung lahat ay ginagawa ito, hindi nila alam ano ang dapat mong gawin. Ipaliwanag mo bakit. Hindi masyadong malaki ang Colombia pero sa usaping klima, talagang magkaiba ang mga zone. Para sa akin, average temperatura sa Medellin mga 25 degrees ito ay perpekto. Dito kamanghamanghang klima, walang taglamig, napakaganda ng kalikasan, hindi ka panipaniwala at napaka-diverse. Dito meron tayong lahat, bundok, dagat, niebe, lahat ng gusto mo. Iniisip mo ba na ang Colombia ay lugar kung saan mamumuhay ka ng buong buhay mo? Maaring hindi ito imposible. Sa pinakababa. Sa pinakababa, ang mga bata sa paaralan, iwan ang Colombia dito bilang base. Colombia ay ibang mundo. Bawat isa ay may kanya-kanyang pananaw dito. Para sa iba, nakakatakot mag-isa dito. Para sa iba, nakakaintriga. Para sa ilan, nakakasawa mamuhay sa ibang lugar. Sabihin ko, sabay akong namangha sa Colombia at hindi ko talaga naintindihan kung ano ang nangyari, kaya tiyak na babalik ako dito. Ang channel ko ay may episode tungkol sa bansang ito, kaya mag-subscribe sa YouTube at Instagram. Nandito ako, si Vova Karmanov. Huwag kalimutang iset ang bell sa YouTube sa lahat para hindi mo ma-miss ang mga bagong video.